sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Malugod po natin ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Ito po ang tawag sa atin bawat Kristiyano, lalong-lalo na bawat deboto, araw-araw na tayo magbagong buhay, tayo magbalik loob, iwanan ang dating makasalanang sarili at pumasok sa larangan ng biyaya, ng grasya ng Panginoon. Dito tayo lumangoy sa bagong buhay ng pag-ibig na ipinagkakaloob ng Panginoon. Tulungan tayo ni San Pablo sa daan ng metanoia, sa konbersyon, sa pagbabalik loob. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa sa iyong katotohanan, maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret, na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos na ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod, at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, alleluia.
totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pag-ukulan natin ng pagninilay, sapagkat ang ating mapagbasa espesyal para sa kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, sapagkat si Jesus nagbigay ng habilin sa kanyang mga apostol bago umakyat sa langit. Sinabi, "Humayo kayo sa buong sandaigdigan at ipangaral ang mabuting balita." Ito ang isinabuhay ni San Pablo, ang kanyang mga paglalakbay, misyonero. Mga ilang ulit yon sa kadulu-duluhan, kasulok-sulukan, hanggang may sigla pa siya. Ngunit hindi yung ebanghelyo, yun ang tiyakang patungkol sa kanya. Ang ating unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol. Ito ang salaysay, kwento ng kanyang pagbabagong buhay. Hudyo po si San Pablo, Saul, ang dati niyang pangalan taga Tarsus. Taga-usig siya ng simbahan. Persekutor ng simbahan. Taga-aresto. Basta Kristiyano ka, huhulihin ka niya. At siya'y masugid. Napaka-sipag nito sa kanyang paniniwala. Yung ibang mga Kristiyano nasa malayo sa Damasco. Akala nyo ba makakatago kayo sa akin? Kayo mga nasa dulo? Akala nyo malayo kayo sa akin? Pwes, hulughugin ko kayo. Dadakpin ko kayo. Akala nyo makakatago kayo sa akin? Nung papunta siya sa Damasco, ito yung kwento ng Gawa ng mga Apostol. Doon ay napatigil siya. May liwanag. At may narinig siya, napatigil siya sa kanyang sinasakyan. Saul! Saul! Bakit mo ko inuusig? Makon muna ako ma-detour muna ako. Babalik ako kagad. Sino ba inuusig ni San Pablo? Yung simbahan. Yung mga Kristiyano. Kasi
may mga nag-aakala, ang kaugnayan ko kay Jesus. Kay Jesus. Ay, yung simbahan. Iba yung simbahan, iba kay Jesus. Hindi. Dito sa pagbabagong buhay ni San Pablo, ang inuusig ni San Pablo yung simbahan. Ang simbahan equals katumba si Jesus. Sabi ni Jesus, mabalik ako kagad. Saul, bakit mo ako inuusig? Sino kayo? Ito ang karanasan. Isa pa, ito bibiin ko to. Mga turo. Kasi narinig yun natin na marami beses. Ito ang karanasan niya sa Nazareno. Binanggit pa yung Nazareno. Paano nagpakilala? Sino kayo? Ako si Jesus na taga Nazaret. Ang Jesus Nazareno. Nagpakilala si Jesus, yung pangalan niya at kung saan siya nanggaling. Jesus, taga Nazaret. Jesus Nazareno. Yan ang engkwentro niya. Ito yung pakikipagtagpo niya. Na tauhan siya sa malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Naibahagi ko na ito dati sa inyo. Kasi, alam mo, ay malalim. Pasensya po, medyo umaga ngayon. Nabahagi ko na ito. Yung mga Grego, ang kataga nila ay metanoia. Metanoia. Bigat yun Grego. May kataga nga, it's Greek to me. Basta, it's Greek to me. Talagang mahirap maintindihan. Ano ba ibig sabihin ng metanoia? Pagbabago ng pananaw, ng pag-iisip. Kung baluktot, kung mali ang pag-iisip mo at nadiretso natin yan, natuwid natin yan na tama. Kung tama na yung pag-iisip mo, pananaw mo, ganun din sa buhay mo. Kaya mula sa mali, patungong tama. Yan ang binibigyan diin ng mga Grego. Meron naman ang mga makakanluran, ang kataga sa Ingles, mga Amerikano, conversion. Ito, today we celebrate the feast of the conversion of St. Paul. Ano ba ibig sabihin ng conversion? Ang conversion ay, ika nga, may kotse, convertible. Mahilig kasi yung mga kanusa. Brad, may bago kong kotse, bagong model. Talaga. Inggit ka naman. Kasi binibigyang halaga dito, yung mga Grego, mula mali patungong tama, yung mga Amerikano, mas practical. Mula luma, nagiging bago. Bago yan Kaya nga kailangan panibaguhin natin, sariwain natin, di ba? May bago kang damit. Galing mo Maria. Bago yan Tayo naman nainggit ka naman, bago. Magbagong, kaya nga yung pa natin magbagong buhay. Pero tayo mga Pilipino, may malalim tayong kataga. Mga Grego, metanoia. Mula mali patungong tama. Yung mga Amerikano, conversion. Mula luma patungong bago. Bago Tayo mga Pilipino, pagbabalik loob. Bigat mo Nawala tayo. At ngayon, nakita tayo. Naligaw tayo. Ngunit ngayon, nasumpungan tayo. Di ba maganda yon? Ganyan naman tayo mga Pilipino. Naliligaw ng landas. Nawawala. Napapadpad. Sa mundong malayo sa Panginoon. At ngayon, hinahanap ka sa wakas. Nakita ka namin. Yan po
metanoia, konbersyon, pagbabalik loob. Patuloy po tayo magnilay. Si San Pablo po, kasi dati yung mundo niya, sistematiko. Ganyan. Ito yung batas, susundin ko. Implementasyon, eksekutor ng ordinansa, ng batas, ng alituntunin. Ganyan si Dekahon siya. Ngayon, sa pagbabagong buhay niya, nabago yung kanyang pananaw. Kaya nga, kung nababasa natin ang mga sulat ni San Pablo, hindi yung batas, kung hindi yung espiritu. Kaya nga makikita natin kay, di ba nakipagtalo siya kay San Pedro? San Pedro, masyado ka namang, yung mga, kasi siya sa mga hentil Kailangan pa bang dumaan sila sa batas ni Moises? Bago sila maging Kristiyano? Ang dami naman mga alituntunin na dadaan sila. Ang dami naman mga requisitos. Ano ka ba? Di ba nagtalo sila? Kasi marami mga bawal sa mga Hudyo. Dadaan din ba yung mga hentil doon? Kaya sa kanya, hindi yung pagiging pariseyo. Sundin mo yan, ito dapat gawin. Hindi yan checklist. Bago ka maging Kristiyano, ito muna, requirements. Ito, pananampalataya, pagmamahal, pakikipag-ugnayan. Yung relasyon sa Panginoon, yan ang binibigandaan ni San Pablo, malinaw ba? Ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay, hindi lang yan. Hindi istrikto, kung hindi gusto niyang maunawaan kasi binubuksan niya At itong ibig sabihin ng pagbabagong buhay. Ano ibig sabihin? Di nagbago na ako. Praise the Lord. Sisimba na ako. Hindi. Kasi ang laki, makikita na ito sa mga sulat niya. Nung natanto niya na nagkamali siya, ang laki pala. Isang malaking pagkakamali. Kaya kung gaano kaporsigido siya nung dati niyang buhay, ang laki ng utang niya Diba? Ang laki ng utang niya. Buong lakas, buong sigla, yung apostolikong pagpupunyagi, kasipagan. Kaya nga, tuloy pa tayo. Sugod mga kapatid, sulong tayo. Nasa likod noon na, naku, diba, natauhan ka ba? Naku. Ang laki ng babayaran ko. Kaya nga, ang laki din ng ginawa niya. Hindi po ba? Yung mga, sa Biblia nga, sino mga nagmahal ng todo-todo? Di ba yung mga malalaking makasalanan? Di ba? Ang ibig sabihin ng pagbabalik loob Kaya nga, buong pagmamahal, buong pakikipagkaibigan, buong buhay, itinaya, inilaan. Bakit? Hindi naman ito kompetensya, hindi naman ito karera, hindi naman ito unahan, hindi naman ito takbuhan. Hindi yun ang pananaw ni San Pablo. Sapagkat kailangan kung ano yung dati kong buhay na mali, kailangan kong iwasto yun, ituwid yun. Okay, napahaba na para sa ating paglinilay. Yan ang tawag sa atin, mga kapatid. Marami tayong panahon. Ano ba ang buhay ko? Tinuwid ko na ba yung mga mali sa ating buhay?
Sige po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Pablo, nawa po, ang buhay natin ay buhay ng metanoia, konbersyon, pagbabalik loob, pagbabagong buhay, alang-alang kay Jesus na taga Nazaret, si Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinili namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailagganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap sa pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga Apostol San Pablo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng babanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tugyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan ang inyong bahay, minsan'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, nawa'y walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapangin. Amin pong panalangin, langit ay mapangin. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Senyor, purihin, Haring nasa trono, Kanyang alay sa paligid, Diwa Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon sa iyong sambayanan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para magkaisa ang bawat Kristiyano
Mga kapatid, ating ipanalangin kasama ng buong simbahan na magkaisa bilang magkakapatid ang bawat tagasunod ni Kristo. Amang nasa langit, bukal ng buhay, kami ay dumudulog sa iyo na pawiin sa pamamagitan ng tubig ng buhay ang pagkauhaw ng iyong simbahan at sa pagkakaisa ng bawat tagasunod ni Kristo. Mapuno nawa ang aming mga puso ng biyayang pag-ibig na mula sa iyong anak. Matagpuan nawa namin sa simbahan ang nananatiling presensya ng iyong anak. At kami nawa ay sama-sama magsikap upang maisakatuparan at maganap ang idinalangin sa iyo ng Panginoon sa Kristo. Ama, maging isa nawa silang lahat. Gabayan nawa kami ng banal na Espiritu sa aming pagtahak sa landas ng ganap ng pagkakaisa at pagmamahalan. Bilang magkakapatid kay Kristo, hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may mga karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan na ilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing. At sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagkundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kay Liang yung kanang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na way maalala nila mga pangakon sa binyag na ilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, mahal mo ang aming buhay at kaligtasan.